Isinusulong sa Senado ang mga panukalang batas na layong mabawasan ang pagkalat ng rabies sa bansa, kasabayan ng Rabies Awareness Month. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakakamatay at halos 100% fatal ang rabies. Oras na maglabasa na ang sintomas nito. Ito ang binigyang diin ni Senator Mark Villar sa isang privileged speech ngayong Rabies Awareness Month. An average of 300 to 400 Filipinos die of rabies each year, while around 4 million annual bite cases are recorded annually. These numbers place the Philippines sixth among the countries with the highest incident of rabies. Patuloy ang pagtaas ng rabies-related deaths na mula 235 lang noong 2020, nasa 300 na agad ito last year. 95% ng mga kaso ay galing sa mga hayop na hindi nabakunahan o hindi tiyak ang vaccination status. Bagamat nakakamatay, 100% preventable naman ang rabies sa pamamagitan ng bakuna at agarang gamutan. Pero nananatiling hamon ang limited access sa veterinary services at ang dumaraming stray animals na umaabot na raw sa 13.11 million sa buong bansa. Kaya isinusulong ni Villar ang pagtatayo ng veterinary clinics sa bawat lungsod at paghikayat sa adopsyon ng stray animals. These animals are also those who are struggling to survive on the streets, with hundreds of them being euthanized monthly due to lack of space and resources. Mismong ang pamilya Villar ay may adopted dogs from a shelter through Passion Project in 2024. Nanawagan naman si Senate President Tito Soto ng mas responsableng pet ownership. Based on his personal experience, umabot na raw siya sa 54 injections in total. I was beaten by a dog, the dog of my father. That was 1958. In 1959, I was beaten by another dog of my father. And during those days, there were no anti-rabies, only on for people, no, not for the dogs yet. Mas maayos na raw ang gamutan ngayon, pero para sa mga mambabatas, prevention is always better than cure. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.